connection. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. Malinaw po ba yung yung sounds? Pwede po mag-comment kayo. Hallelujah. Blessed day po sa bawat isa. Good morning. Hallelujah. Tingnan mo muna si sa taas. Praise God, malinaw. Salamat po sa comment. Hallelujah. Muli, blessed morning po sa bawat isa. Hallelujah. So, tayo po ay simula sa umaga pong ito sa pamamagitan po ng pagpupuri po natin sa Panginoon. Hallelujah. So, habang iniintay po natin yung ibang mga kapatid po natin sa online, simulan na po nating magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Purihin po kayo, aming dakilang Diyos. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Uwitin po natin yung "It is good to remember the goodness of God." Hallelujah. Kay sarap pong alalahanin yung kabutihan po ng Diyos sa atin pong mga buhay. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. It is good to remember the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. He saved my soul, healed my broken body. He came to die just to set us free. It is good to remember the goodness of God. Kay sarap alalahanin kabutihan ng Diyos. Kay sarap alalahanin kabutihan ng Diyos. Niligtas niya aking kaluluwa, pinagaling aking karamdaman. Kay sarap alalahanin, hallelujah, kabutihan ng Diyos. Minsan pa po, kay sarap alalahanin kabutihan ng Diyos. Kay sarap alalahanin kabutihan ng Diyos. Niligtas niya aking kaluluwa, pinagaling sa aking karamdaman. Kay sarap alalahanin kabutihan ng Diyos. He saved my soul,
heal my broken body. He came to die just to set us free. It is good to remember the goodness of God. He saved my soul. He saved my soul. Heal my broken body. He came to die just to set us free. It is good to remember, hallelujah, the goodness of God. It is good to remember the goodness of God. Kay sarap alalahanin kabutihan ng Diyos. Kay sarap alalahanin kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po kayo, aming dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, muli sa panibagong araw na ipinagkaloob ninyo sa amin, sa panibagong buhay at kalakasan. Sa pagkakataon muli, Panginoon, na kami ay makalapit sa trono ng inyong mahabaging biyaya at kami ay pagpalain, Panginoon, sa aming pong mga buhay espiritual, sapagkat batid po namin na kung wala po ang tulong at lakas na nanggagaling sa inyo, ay hindi po kami makapagtatagumpay. Hindi po namin kakayanin ang mga bagay na haharapin namin sa araw pong ito at maging sa mga susunod. Kaya Panginoon, patuloy namin kinikilala na kayo ang aming Panginoon, ang aming Diyos, naming pinaglilingkuran, ang makapangyarihang Diyos na lumikha ng langit at lupa, na siyang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Kaya isang karangalan, Panginoon, sa amin na kayo po ay patuloy na kilanlin sa aming pong mga buhay. Salamat po sapagkat kayo yung unang nagmahal, umibig sa bawat isa po sa amin at sumagana yung biyaya ninyo sa amin. Kaya Panginoon, naririto po kami upang magsalo-salo sa inyo pong mga salita. At naniniwala po kami, Panginoon, at nananalig na ang inyong mga salita ay hindi po uuwing walang kabuluhan. Kaya pagpalain niyo po ang bawat mga salita ninyo na mahayag sa aming kalagitnaan. At patuloy ang kapangyarihan ng banal niyo pong Espiritu, ang aming pong inaasahan, Panginoon, na siyang kikilos, O Diyos, sa bawat isa po sa amin. Kayo po yung magbibigay ng karunungan at kaalaman, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. At naniniwala rin po kami, Panginoon, habang kami po ay patuloy na nasa inyo pong presensya, ay malaya po kayong makakilos sa aming pong mga buhay upang magministeryo sa amin, upang abutin kami sa lahat po ng aming mga pangangailangan. Lalo't higit, O Diyos, yung aming pong mga buhay na espiritual. Kaya Panginoon, naniniwala po kasi kami at nananalig. Alam nyo yung lahat ng bagay. Alam nyo po yung araw mamaya, yung mga mangyayari mamaya. Alam nyo yung bukas. Kaya Panginoon, patuloy nyo kaming bibigyan, O Diyos, ng kalakasan at aabutin sa sandali pong ito. Kaya salamat po sa inyo, dakilang Diyos. Naniniwala po kami, nananalig na kahit hiwa-hiwalay po kami, Panginoon Lord, kami po ay nagkakaisa at sama-sama sa inyo pong banal na presensya. Kaya salamat po sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. So muli, isa pong mapagpalang umaga
sa bawat isa po sa atin na mga anak ng Diyos. Hallelujah. Ako nga po pala si Pastor Paul Jan Landa, mula po sa Door of Faith, Lingga, under po ng District 6 sa pangunguna po ni Ma'am Cherry Manansala. So isa pong magandang umaga sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. At tayo po ay magpatuloy sa atin pong pagbubulay-bulay sa umaga pong ito. Blessed morning po muli. Dito po sa aklat ng Mateo, Mateo Kapitulo 25, 25 verse 14 hanggang sa sumusunod. Ito po yung tungkol sa talinhaga, tungkol po dun sa tatlong alipin. Hallelujah, na binigyan ng salaping ginto. So basahin ko po ang salita po ng Diyos. Sundan nyo po sa inyo pong mga tangan na Biblia. Hallelujah. Sabi po sa verse 14, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Verse 15, binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa na may 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, umalis. 16, kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Verse 17, gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Verse 19, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinagulat. Verse 20, lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya naman gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Verse 22, lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Verse 23, sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Verse 24, lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang iyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod, alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi kahit papaano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan, do'y mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin. Hallelujah. So salamat po sa
pagbasa ng salita po ng Panginoon. Hallelujah. So ang ating pong paksa, kasi merong mensahe ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Lalo na sa panahon po natin ngayon. Dahil nalalapit na po talaga yung pagbabalik ng ating Panginoon. So meron pong urgency talaga sa buhay po natin bilang mga mananampalataya na atin pong ipangaral yung mabuting balita ng salita ng Diyos. Alam niyo po, habang nagbubulay-bulay ako ng salita ng Panginoon, at naiisip ko, pinauunawa ng Diyos sa akin, na ang lahat ng bagay na meron tayo ay galing lang talaga sa Diyos. Maging yung mga buhay po natin, galing sa Diyos. Lahat ng bagay na tinatangkilik natin, lahat po yan ay galing sa Diyos. Ipinagkatiwala lang ng Panginoon sa atin. Wala nga tayong masasabing atin. Hallelujah. Kahit nga po itong buhay na ito, hallelujah, ay sa Diyos. Pero salamat po sa Panginoon, dahil meron pong ipinagkatiwala ang Diyos sa atin. Sa bawat isa po sa atin ng mga mananampalataya na napakahalaga. Sabi nga po, sabi po dito sa talinhaga, hallelujah, yung tinatawag na ipinagkatiwala sa kanila yung kanyang ari-arian, yung salaping ginto. Ayon dito po sa translation po dito, yung salaping ginto sa Griego ay tinatawag din pong talento, o sa English yung talents. Na sabi po dito, ang ibig daw pong sabihin ito, katumbas daw ito ng halos 20 taong sahod ng isang manggagawa. So, kung ating titingnan, ang hirap mag-compute, lalo na sa panahon natin ngayon, na yung value, napakahalaga nung bagay na ipinagkatiwala sa atin. Amen po ba? Hallelujah. Ganun po kahalaga. At habang nagbubulay-bulay ako ng salita ng Diyos at iniremind sa akin ng Panginoon yung sa aklat po ng mga gawa, sa Acts chapter 3, dito po sa aklat ng mga gawa, nang ang Panginoong Jesus ay umakyat sa langit, sabi nga pagkatapos na si Jesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo, nabuhay na mag-uli at nagpakita siya sa mga alagad, at ang mga alagad ay binigyan niya ng habilin na wag aalis at hintayin ang ipinangako ng Ama, ang banal na Espiritu. Hallelujah. At doon ay naranasan po nila yung ipinangako ng Panginoon, at naranasan po nila ang pagkilos, ang bautismo ng banal na Espiritu. At nakita po natin sa aklat ng mga gawa, na itong mga dating mga alagad ng Panginoong Hesukristo, na mga duwag, ay nagkaroon ng tapang, na ipinangaral ang mabuting balita ng salita ng Diyos. Ito po yung nag-strike sa akin, dito po sa chapter 3. Sabi po dito, ito po yung pangyayari sa buhay nila Pedro at ni Juan, chapter 3 verse 1 hanggang sa sumusunod, nung may nakita po silang isang lumpo, papasok sila sa templo at merong isang lumpo na namamalimos, at tiningnan nila, so sa pag-aakala na sila'y lilimusan, itong lumpong to, sa pag-aakalang lilimusan sila ni Pedro at ni Juan. Ngunit tiningnan sila ni Pedro at ni Juan, at sabi nga ni Pedro, ginto't pilak ay wala kami. Para bang wala kaming ipapalimos sa iyo na pera. Parang ganyan. Pero makikita po natin kung ano po yung ibinahagi ni Pedro at ni Juan sa kanila. Sabi niya po dito, verse 5, tumingin nga sila sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit verse 6, ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, ngunit kung ano ang mayroon ako ay siya kong ibibigay sa iyo.
Ano po? So kung ano yung meron ako, sabi ni Apostol Pablo, ay siya yung ibibigay ko sa iyo. Hallelujah. So kung tatanungin po natin yung ating mga sarili. Hallelujah. Ano po ba yung ibinigay sa atin ng Diyos? Amen. So bilang mga sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, binigyan tayo ng buhay? Opo, binigyan tayo ng buhay. Binigyan tayo ng Diyos ng mga bagay na ikabubuhay natin dito sa lupa. Ano po? Pero merong higit doon At yon ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na naghahari po sa atin pong mga buhay. Ano po? So, ibinahagi ni Pedro, ni Juan, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo na naghahari sa kanila pong mga buhay. Yun po yung ibinahagi niya doon sa lalaking lumpo. Ano po? So, to make the long story short, nung ibinahagi nila si Jesus, anong nangyari doon sa lalaki? Sabi doon, gumaling itong lumpo, naranasan niya yung kapangyarihan ng Diyos sa kanya pong buhay. Kung ano yung kapangyarihan na naranasan ng mga alagad, na naranasan ng bawat isa po sa atin, yun po yung naranasan ng lalaking lumpo. Kaya nga, nung inawit natin kanina, it is good to remember the goodness of God. Napakasarap po talagang alalahanin. Dahil ipinapakita at pinapaunawa ng Diyos sa atin, na kung wala ang Panginoon, wala ho talaga tayo Wala tayong kwenta, wala tayong maipagmamalaki, at walang hahantungan yung buhay natin. Pero salamat po sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya, sa kanyang habag, sa kanyang pag-ibig po sa atin, meron po tayong buhay na walang hanggan sa piling po ng Panginoon. Meron tayong buhay na walang hanggan habang tayo po ay narito at tayo po ay nakikipagbaka. Habang tayo ay narito at ginagamit tayo ng Diyos, meron po tayong katiyakan ng kaligtasan. At naririyan kahit dumadanas tayo ng mga pagsubok, maaasahan po natin ang Diyos kailanman hindi po tayo pababayaan. Kasi yun po yung pangako ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. So, ang tinuturo ng Panginoon sa atin, mga magulang po at mga kapatid, ay yung bagay na tinanggap natin sa Diyos, hallelujah, yung bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin, hallelujah, ay atin pong ibahagi. Sabi nga po, ang ganda nga po ng tema natin, ng Door of Faith, go, believe, and experience. Talagang ito po yung ipinagagawa ng Diyos sa atin. Hallelujah. Minsan nga po, nagtanong ako sa Panginoon, kasi may mga pagkakataon na mga pangyayari sa buhay ay minsan hindi natin maintindihan. Minsan we ask God, nagtatanong tayo sa Panginoon, bakit? Minsan nagkakaroon tayo ng sariling mga konklusyon sa ating mga sarili. At alam nyo, I ask God, sabi ko, Lord, bakit minsan nangyayari na yung mga mananampalataya, na matagal nang inalagaan, at inaruga, pinakita yung maganda, tinuruan niyo sila tungkol sa Panginoon. Pero may pagkakataon sila ay lilipat pa sila ng ibang mga simbahan, aalis, ganito, ganyan. Tinanong ko po sa Diyos yon. Hallelujah. Pero alam nyo, hindi ako sinagot ng Diyos tungkol doon. Wala akong sinagot ang Diyos sa akin tungkol doon. Pero salamat po sa Panginoon dahil itinuro niya ako sa dagat. Tinuro niya ako sa karagatan. Ibig sabihin, imbis na magmuryot ka dyan, or sabi nga, mas gusto mong maintindihan yung mga bagay na nangyayari,
Huwag yan ang gawin mo. Ano? Pumunta ka sa kadagat, mangaral ka, mangisda ka. Di ba? Parang sina Pedro, sina Juan, ano po, na talagang tinawag na maging mamamalakaya ng kaluluwa. Kaya, ano yung nais ko pong iparating sa atin? Hallelujah. Na, huwag tayong mag-focus dito sa mga bagay na mga nagiging problema, nagiging mga pagsubok, kung kaya't minsan para bang napipigilan tayo na gawin yung pinaka-mandato ng Diyos sa atin na ipangaral po natin yung mabuting balita ng salita ng Diyos. Kaya sabi nga, maging tapat po tayo sa ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Gipin po kasi yung mga problema, gipin po yung mga pagsubok, pero salamat po sa Panginoon. Ang nais ng Diyos na ituro po sa atin, maging tapat po tayo, na ibahagi ang mabuting balita ng salita po ng Diyos sa lahat po ng tao. Na i-share natin yung mabuting balita. Tumanggap man yan o hindi, naalala ko tuloy yung revival, sabi ni Pastor Joseph. Ang mahalaga, ginawa po natin yung command sa atin ng Diyos. Na ibahagi po natin yung mabuting balita ng salita ng Diyos. Dahil naniniwala po ako at alam ko naniniwala rin po ang bawat isa po sa atin, hindi po uuwing walang kabuluhan ang salita ng Diyos. Kasi sapagkat sabi nga po sa Romans chapter 1 verse 16, it is the power of God unto salvation. Ang mga sumasampalataya ay maliligtas. So paano maliligtas ang marami kung walang nagdadala ng mabuting balita ng salita ng Diyos? Pero salamat po sa Panginoon. Salamat po sa Diyos. Dahil naniniwala po ako, tayo po, mga Door of Faith people, tayo pong pamilya ng Door of Faith, lagi po natin ipinangangaral ang mabuting balita. Hallelujah. At sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa lahat daw po ng panahon, in any season, inakailangan ay ibahagi natin yung salita ng Diyos. Hallelujah. Sa lahat po ng tao. Kasi maging puso rin po natin yung puso ni Apostol Pablo na sinasabi po sa Romans chapter 1 verse 15 or 14 na sinasabi po doon na siya po ay may pananagutan sa lahat po ng tao. Kaya't kinakailangan niyang maibahagi yung mabuting balita ng salita ng Diyos. Na meron tayong pananagutan. Meron tayong obligasyon bilang tayo sumasampalataya sa Panginoon. Dapat lagi po nating ibinabahagi yung mabuting balita ng salita ng Diyos. At huwag po tayong matakot. Tutulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah. Yun po yung tiyak. Hallelujah. Sasamahan tayo ng Panginoon. Sabi nga, go, believe, and experience. Alam nyo, ma-experience talaga natin yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos. Kaya salamat po sa Panginoon. Hallelujah. At medyo late na tayo. Hallelujah. At ubos na po yung ating oras. So, maging tapat po tayo. Hallelujah. Sa pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Maging tapat po tayo sa ating pananampalataya. Ibahagi po natin yung mabuting balita ng salita ng Panginoon. Anuman yung ating pong nararanasan, anuman yung ating mga pinagdadaanan, anuman yung mga pagsubok na ating nararanasan, i-share po natin ang mabuting balita dahil ito ang kapangyarihan na magliligtas po ng maraming kaluluwa. Hallelujah. Kaya sabi nga po dito sa huling mga maging tapat tayo. May pinakita po rito, hindi po naging tapat. Ano pong nangyari sa kanya? Sabi po dito, itapon siya sa kadiliman. Itapon siya sa kadiliman. Kaya, wag po nating hayaan. Sabi nga ng Biblia in Matthew chapter 10, sabi doon, yung meron, yung buhay natin, na basahin ko po, ito po yung huli. In Matthew chapter 10, verse
39. Sabi po ng salita ng Diyos, ang nagsisikap na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito, ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Hallelujah. Kaya salamat po sa Panginoon. Yung bagay na tinanggap natin sa Panginoon, ibahagi po natin sa maraming tao, lalo na sa pamilya natin, mahal natin sa buhay. Hindi, pastor, na-sharean ko na sila. Mag-share ka ulit. Pinalangin ko na sila. Ipanalangin mo ulit. Mag-intercede tayo dahil ang Diyos, hindi po siya mahina para hindi niya po kilusin ang puso ng atin po mga mahal sa buhay. Huwag po tayong kaya salamat po sa Panginoon. So tayo po ay manalangin. Maging tapat po tayo sa tinanggap natin sa Panginoon. Maging tapat po tayo na ibahagi si Jesus sa lahat po ng tao, mahirap man o mayaman. Salamat po sa Panginoon. Tayo mag-pray. Purihin po kayo, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon po ito na nagbulay kami ng inyong mga salita. Salamat po sa inyo, Holy Spirit. Hallelujah, sa inyo pong pagsama at pagkilos sa amin. Idinadalangin ko, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, Panginoon, na patuloy na naroroon, Panginoon, yung urgency, Panginoon, na maibahagi yung mabuti mong balita, yung inyong salita, ang kaligtasan sa lahat po ng tao. Kaya, Panginoon, ang dalangin ko, Panginoon, patuloy na i-empower niyo po ang bawat isa po sa amin sa tulong at kalakasan ng banal niyo pong Espiritu, at hindi po kami manghinawa, Panginoon, dahil batid po namin na nalalapit na, Panginoon, ang inyo pong pagbabalik. Itinadalangin ko rin, Panginoon, ang bawat isa po na narito, Panginoon, na meron po mga problema, Panginoon, may mga sakit at karamdaman, Panginoon, sa pangalan o Diyos ng aming Panginoong Hesus, idinadalangin ko po ang lubos na kagalingan at kalakasan at solusyon, Panginoon, sa mga problema. Ito man ay maging pinansyal, pangangailangan, o mga family problem, Father God, anumang mga pagsubok na pinagdadaanan, Panginoon, bibigyan niyo po ng kalakasan upang ang bawat isa po sa amin ay magtagumpay, Panginoon. Salamat sa inyo, dakilang Diyos. Pagpalain niyo po ang kabuuan, Panginoon, ng organisasyon ng Door of Faith, pangunan ni Pastor Joseph, yung Masaredo family, Panginoon, patuloy niyo silang pagpalain at gamitin. Hallelujah, at patuloy ang mga lingkod ninyo, ang mga pastors, mga leaders, Panginoon, ang mga district supervisor, Father God, at ang lahat, Panginoon, ng inyong lingkod at mga kamanggagawa. Itinadalangin po namin, Panginoon, ang patuloy na pagsama at pagkilos ninyo. Panginoon, di po namin alam ang lahat ng bagay na nararanasan po ng bawat isa, pero nababatid niyo po ito. Kaya nagsama-sama kami na dumadalangin sa inyo, Panginoon, na kayo ang patuloy na aabot, Panginoon, sa bawat isa po sa amin. Marami pong salamat at patuloy, O Diyos, ang pag-iingat at paggabay po ninyo ay sumaamin, Panginoon. Kayo na makapag-iingat sa amin upang hindi po kami bumagsak, Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok at hindi po kami madali ng patibong ng kaaway. Lord God, salamat po sa inyo. Ang inyo pong banal na dugo ay patuloy niyong lukuban ng bawat isa po sa amin. Kami, ang aming buong pamilya at ang buong organisasyon, Panginoon, ng Door of Faith. Salamat sa inyo, Panginoon. Pinupuri po namin kayo at niluluwalhati at dinadakila. Ito po, Panginoon, yung aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. So, isa pong muling pagpalang umaga. God bless you po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tapos na po yung ating gawain.